pinasok na mismo yung headquarters namin ng kalaban. Nung Friday pa lang, nag-ooperate pa kami. Pati Santol, Barangay Santol ng Kabangkalan area. Kasi may info na may namataan silang MPA doon sa area. Operate kami doon sa section. Negative. Pag linggo ng umaga, pag balik namin, yung ibang kasamaan, liligo, iba nagbabasketball, yung iba natutulog, may sasabungan. Yun ang time na pinasok yung main CP namin. Ang naiwan doon sa CP, si Sergeant Tumana, yung radyuma namin, Antay, yung drafty Antay at saka Galio. Wala nga siguro 10 yung naiwan doon sa loob mismo ng kampo. Yung iba nagbabasketball. Ako naman, siyempre binata. Doon nag-standby sa palengke, dalawa kami ni Corporal Pantua. Pag dating ng mga 1:30 ng hapon, nandiyan na tatlong flat car. Pinasok na yung ano namin, CP. Pag para ng gwardiya, pinutukan kagad yung gwardiya, hindi nakaobra. So, ang CP dikit talaga sa kalsada. So, madali lang ang pag-ambak nila. Lumaban yung ibang tropa sa loob, pero sa dami ng kalaban, ubiran talaga. Pati sa plaza, munisipyo, lahat synchronize yung attack nila eh. So, madaling salita, start na ng pukpukan. Yung ibang tropa namin nasa sabungan, yung may mga asawa sa bahay-bahay, pati sa mga bahay-bahay, pasok na rin yung kalaban, 3 truck eh. So, kami naman, pagkarinig ko ng putok, takbo kami ni Pantua balik sa CP. Yung nasalubong namin sa mga plaza, yung isang weapon na tamahaba ang buhok. Kala ko sundalo, pero BA rin pala. Kasi naka-rubber shoes. May mga babae pa na kasama. Yung blocking nila. Kung mo 45 lang yung bit-bit mo, kailangan mo dikitan. Nung nakalapit na ako mga 20 meters, nakisabayan ako putok sa yung isa na nakakover sa may pader. Nung tinamaan siya, takbo agad si Pantua. Kukunin yung M16. Habang binabakapan ko ng 45. Nung nakuha na ni Pantua ang M16, matras na sa may likuran ko dahil iikot kami sa may likod na porsyon ng barracks namin. May isang block pa yung pagitan eh. So, tatakbo siya sa likod ikot. Doon may nakasalubong siya na mga walo yata na ipi doon. Nakipagputukan din siya. Ang problema na iwan ako doon sa kabila. So hindi na rin ako kilos na maganda. Hindi ko makadaan dito sa kabila dahil marami talaga eh. Sa harap ng CP namin, tambak sila eh. Nakapaikot na sila sa building, nakadikit na talaga sila eh. So puro granada yung linalaglag nila sa loob. Sige rin balik ng kasamaan sa granada. Sige rin laban sa loob para hindi sila makapasok agad. Ang ginawa namin, ikot kami sa kabila. Nasalubong ko yung mga 6 na, 45 lang yung gamit ko. Nakipagputukan din ako sa kanila. Wala akong madaanan dahil open ang kalsada. Sumuot ako sa imburnal, kaya nasugat ng buti yung kamay ko. Pero buti na backupan ako ni Pantua dahil sa kabilang kanto lang siya.
Ang problema, yung magasin niya, tatatlo lang. 16. Yung sa 16. NPA yan. Yung baril mismo na MPA. Pero yung unang ginamit niya is 5. Wala siyang baril, ako lang may 45. So, ang kuha namin na makadikit lang sa kampo para makakuha rin kami ng baril namin. Oo. Eh sa kanya yung baril niya nasa labas ng campus, may kubo niya eh. Eh sa akin, nasa loob ako, binata ako eh, sa loob talaga. Eh, yung importin ko, may scope pa yun. Nakapasok sa loob ng overall ko, nakabitin. So kung tingnan mo, wala overall lang makikita mo, pero sa loob nun yung importin. Yung kalaban, nasa loob na mismo eh. Yung tatlong truck, nakaikot na talaga, nakadikit. Hindi basta-basta yung truck dahil may mga sandbag sa gilid na nilagay sila. Nakakuha sa plano. So, matagal din, mga 3 oras din bago nila napasok. Kasi ang patay sa MPA, mga 50 plus din eh. Bago nila napasok. Nakakuha rin yung tropa. Kasi bill to bill talaga yung labanan eh. Ang nakapagpadili lang sa kanila doon si Antay, yung isang drafty namin na tausog. Eh may balat kalabaw rin yun eh. Dami niyang tama. Dibdib, likod, puro importin pa naman. Pero dumidikit lang yung ano, dumidikit lang yung balini sa likod. Yung mga bronze, dumidikit lang talaga sa likod. Nakakuha rin. Sa pin. Bali yun lang ang survivor na naiwan nun sa loob eh. Kina Madriago, yun mga survivor na naiwan doon. Tumana, Antay, Yung lumaban. yung mga lumaban. Yung mga 6 lang sila yata na lumaban doon. Pero sa lakas ng sabog ng granada, sa loob, yung ceiling, Back down. bar down yun. Ayun, natambakan sila ng ano, Nakakuha ng ceiling. ng ceiling. Yung mga kisame, yun ang tumambak sa kanila. So hindi na naka-search ang kalaban sa kanila masyado. Pero yung arm rack namin, kuha nila talaga. Buksan nila. Yun lang inuna talaga nila. Kinuha nila yung baril. Oo. Pero yung sa'yo, naiwan pa. Yung sa akin na importin, naiwan pa doon. Hindi nila nakuha. Nung pa-withdraw na yung kalaban, sabi ko kay Panto, kay Sergeant Pantoa, pero ano na eh, na dumudugo na yung tosiko ko. Sabi niya, sa tabi ng kanto na posisyon niya, hospital eh, sa unahan nun, sa bungan. Sabi niya, idaan mo muna yan pa, lagyan mo bandage. So, dahil ko muna sa hospital, lagyan ng bandage. Tingnan ko yung ano ko, bala ko, 2 magasin na lang. Dahil yung 45, 4 na magasin ko, yung 2 magasin, naputok ko na eh. So, ang naiwan sa akin, 2 piraso na granada na lang. Di, sabi ng nurse, tahiin, dahil malaki. Sabi ko, bilis-bilisan lang. Di, labanan pa eh. Di, sungkit, wala nang istisya, ano, kinahilan, tapos tinapalan. Tapos labas na naman kami. Tantuwa. Eh, sa kanya, yung magasin niya, 2 magasin na lang naiwan. Yung 16. Yung 16 niya. Sabi ko, wala tayong mapistuhan na maganda na sentro. Akyat tayo doon sa may bahay ng pulis. Isnaipin na niyo. Umakyat kami doon sa may bahay ng pulis. Ay, yung pulis may pal doon eh. Yung bahay ni Pinya. May pal siya doon at saka yung 9mm niya na service. Sabi ko, doon tayo takbo. Di kaibigan din namin yung pulis. Doon kami tumakbo. Sabi ko, 2 granada na lang yung bitbit ko. Sabi ko, ipadlock yung gate. Sabi ko, yung pamilya mo, itago lang doon sa may budiga. Sabi niya, wala dito yung mag-ina ko. Nasa Bacolod. Ako lang dito. Maganda, sabi ko, makalaban tayo ng tsakto dito. Yung pa-withdraw na yung kalaban, simula doon sa barracks, doon mismo dumaan sa may likod, sa may sabungan, hospital sabungan, doon dumaan mismo sa gilid ng bahay. Kung yung bahay malaki,
Si Pantua nakaposisyon sa second floor. Sabi ko, dalawa tayo sa posisyon sa second floor. Yung police, yun na lang ang backup sa baba. Yung hawak niya, yung 9mm niya lang eh. Pero marami siyang bala. Pero sa'yo yung pinagamit sa paljet. Yung pal, hinawakan ko na yung pal. Pagdaan ng truck ng NPA doon, siya talaga yung dalawang piraso. Kasi pag bukas yung bintana, pagdaan, ilalaglag mo lang eh. Tama talaga, dalawang granada. Shoot sa isang flat car. Paglagabog, di talsikan yung tao sa taas. Si Pantua, sabay Fire. snipe din. Pick up. Yung makatalon na sa gilid na maglalakad, kahit magtago siya sa gilid ng kalsada, maabutan pa rin siya, makikita siya eh. So, ma-pick up niya. Medyo nakarami na kami doon. Yung sumunod na flat car. Yung 60 ni Brillo, nandun pala sa pangalawa. Puta ni rat-rat kami ngayon ng 60. Talsikan ngayon yung mga salamin na ano. Halos hindi na kami makaangat sa bintana eh. 60 na yan. So sabi ko, hindi tayo makalaban dito. Pero yung bahay malaki. Malaki. So ang ginagawa namin, pag pumutok ka dito sa kabila, takbo ka doon sa kabila. Doon ka na naman pumutok. Pag pumutok yung isa, tahimik yung isa. Pag ganti nila doon, saka ka lang pwedeng bumira. Nadili namin siguro mga 30 minutes. Hindi namin namalayan yung galing sa munisipyo. Kasi dito dadaan sa main road eh. Tabi ng plaza, dito yung dalawa. So yung dito, yun ang umupak sa amin sa likod. Doon na kami medyo naratil na dalawa. Bumaba kami doon sa may lower ground, sa first floor. Doon na lang kami nag-aabang na kung may magbababa, pick up. Pag makachimpo kami, yung mag-akyat na mag-drive, yun ang inuupakan namin para lang madili, para yung reinforcement makarating. Galing ano? Pero ang tagal, Wala na. sobra na isang oras. Wala ang reinforcement galing Tinungan, siguro mga 3 kilometro lang ang distansya. Wala pa rin yung reinforcement, yung isang seksyon dun sa Tinungan. Kasi dun sa may tulay, may 50, may 30 rin na nakaabang sa kanila. Wala na. So, pa-approach sila, inupakan sila, umikot sila ngayon sa tubuhan. Ang tagal nila bago dumating. Yung sa Moises Padilla, dun sa may tulay na busan dati sa amin,